Ayun, so may video na naman tayo at siyempre, mambabasag na naman tayo ng mga claims. Charot lang. Joke lang. Pero, ayan, so, maganda ba to? Yun ang tanong, di ba? Yun naman ang mga tanong palagi. Maganda ba to? Sabi nila, okay daw yung RSI plus Bollinger Bands, di ba? Sinong mentor na naman na nagsabi sa inyo, di ba? Yan ang mga kailangan mong ayusin, di ba? Yan ang mga mahirap kasi, maniniwala lang tayo, di ba? Where's the data, di ba? Yun ang ano. Yun ang maganda sa what you call this? Algo trading. Kahit anong sabihin, boy, maganda to, okay to, yun yan. No, just follow the numbers. Anyway, dali lang to, guys. Ayo, so sundan nyo lang ako ng so IBB. Sundan nyo lang yung aking gagawin. So, code by code naman to. MQL5. So, IBANs pala. IBANs. Okay. So, okay, IBANs, tapos IRSI. Madali lang yung IRSI, di ba? IRSI. MQL5. Ayan. Diba? Yan ang mahirap. Yan ang, ano, di ba? Siyempre, kapag ikaw umano na, alam mo yun, hirap no? So, the strategy is if lumabas daw sa dito, so sabi daw niya is M30. Ayan. Sige, sundin natin. Ayan. Okay. Pag lumabas daw, pag nag-close below daw ng bands or nag-close above and nagkataon na oversold yung RSI, it's a good entry daw, di ba? Yun ang di ba? Kaya nasasabihan na pangit ang indicator because of the people na hindi marunong gumamit ng indicator alam mo yun. Anyway. Nagagalit ako. Charot lang. Anyway, code na lang natin para pakita ko sa inyo kung maganda nga ba talaga. Malay mo, maganda nga naman talaga, di ba? So, first, of course, nandito na tayo. Ayan. So, ang lalagay natin is should be episode 4 na rin. So, ano nga ba yung mga For the I-bands, we have time frame, the bands period, the bands shift, and the deviation. Siguro kopyahin ko na lang to para hindi tayo Okay, so kopyahin ko muna to. Tapos kopyahin ko na rin yung RSI para tayo. Mabilis tayo, di ba? So, ito kahit hindi nyo na i-copy to, kodigo ko lang siya. Okay, so for the TF, siguro same TF na lang yung dalawa para mabilis anyway. Ayun. Input time frames. Yun ang mahirap di ba? Alam mo yun? Mahirap na, di ba? Mahirap kasi na maniniwala lang tayo kasi kung saan ang hirap kasi maniwala lang sa tao, di ba? Alam mo yun? Dapat sa numero kasi naniniwala Katulad dito, this is being pushed doon sa isang friend ko, di ba? So, syempre. So, ano sabi daw? Int. Sige, int BB bands na lang ang pangalan. BB bands. Okay, so ang niya is anong default niya? Yun ang tanong. What's the default? So the default is ano nga ba ang default nito? Walang nakalagay. So 20 ito. 20, 0, and 2. So pwede natin kopyahin to. Actually pwede natin kopyahin na lang to Kopyahin ko na lang kaya. Wag na. So bands period 20. Yan, type nyo lang yan. Ano pa? Input BB int BB shift ay 0. Input deviation int din. Ay hindi, double ata. Double kasi may decimal yun. So double BB dev. So ngayon ang ginagawa lang natin is gumagawa lang tayo ng
hinahanda lang natin. So, ngayon, ang hinahanda natin is the boiling air band. So, this part, huwag nyo nang kopyahin to. Okay? Yun ang kopyahin to. Ito na lang part na to. Dito kayo mag-start, diba? Buburahin ko din yan eh. 2.0. Okay, so what's next? Ayun lang. Ha? So, okay, siguro pag yan yan. So, what's next? Okay na yan. Okay, good, good. Yung symbol naman is default, diba? Ito is default naman din to. Okay. So, close na natin to. Benga. For RSI naman, isa lang. So, dahil may time frame na tayo, ang i-input na lang natin sa RSI, input double, kasi may decimal, diba? Period. Ayan o. RSI period. Period. RSI period. Ayan. So, this is 14. 14 ba ang default nito? 0.0. Okay. So, what's next? So, pwede na natin burahin din to. So, anong next natin? We need the handler, di ba? So, those are double. The handler should be RSI values. Tapos, BB values. Okay. Tapos, need natin ng counter ng position int numpos. Okay. Ano pa? Kailangan natin ng lot size, no? So, input lot size is double, di ba? Double lot size. Sundin nyo lang muna to, di ba? Pero magigets nyo naman to pag pinaulit-ulit nyo, di ba? Input SL, di ba? Input tayo SL double stop loss is equal sa 200. And of course, nagre-record ba ako? Am I recording? Ayan. So, input din. Input double RR. Very simple, very elegant solution. Alam mo yan? Gano'n naman talaga dapat. Kaya ito naman silbi, no? Diba? Ito naman yung parang silbi talaga ng... Diba? So, ano pa yung mga kailangan natin? For the BB, so punta tayo sa... Ito. For the boiling air bands, kailangan natin ng lower band, upper band, lower band, tsaka yung close price. So, parang ang... Sa indicator, so parang kailangan natin ay dalawang array for BB. Tapos... yung close price. Okay, so yun muna. Okay, so we have that. So kailangan natin ang lalagyan ng BB. Ang pangalan is up. Yan na lang. Array. BB up array. Yan. Tapos syempre, wag capital. BB up array, BB down array. Diba? Ayos na. Okay? Ano pa? Ano pang kailangan natin? At saka yung kailangan din natin ng close. Preb close, diba? Preb close. Okay. Nice. Simple. Ano pa? For the RSI naman, so kailangan kasi magtugma sila, diba? So, ito lang yun. Dapat below siya ng 30 at 70. Okay. Siguro, lagay din natin na pwedeng palit-palitan yung yung upper limits ng RSI. RSI double RSI upper is equal sa 70. Okay. 0.0. Tapos, input ulit. Diba? Double RSI lower. Ayan. So, that's 30, di ba? Ayan. So, para pwede nating palit-palitan. So, if ever man na gusto mong i-optimize, di ba? Optimize mo, di ba? Okay. So, what's next? So, ito lang. Kopyahin nyo lang ito literal. Ito, pwede nyo kailangan to. So, burahin ko na lang to para... Ayan. Ayan. Okay. So, what's next?
For the RSI naman, anong array ang kailangan natin doon? For the RSI, isa lang. Isang array lang, di ba? Yung sa unang sample natin, di ba? Double RSI array manga. So, let's try compile. May mali. Double, semicolon. Ito. Ayan. Int numpos. Walang ano yan. Nice. Easy, no? Easy lang no? Napakadali So, of course, ang gagawin natin, initialize lang muna natin, di ba? So, ang una natin gagawin is initialize natin yung BB value. So, kopyahin nyo to. BB values is equals sa I bands. Ayan. So, symbol TF period, which is, meron tayo nun. Anong pangalan ng period natin? The period is BB bands. Ito. BB bands. Dapat BB period na lang pala, no? Pero sige, okay na yan. Shift is BB shift. Nice. Ito yun, di ba? Yung mga values, the default yung gagamitin niya. BB deb. Buti pa tong BB na to nandito, no? Ano pa? Price close. Price close. Okay. So, what's next? Yung RSI naman, no? RSI values naman, initialize lang din natin. So, kung gagamit ka, RSI symbol TF, same naman silang TF, di ba? So, period is RSI, ano pangalan? Meron tayo noon. RSI period ang pangalan. Ayan, no? RSI period. Yes, no? Tapos, price close. Easy. Di ba? Itong part na to, so parang anong nangyari is, nag-ano lang ulit tayo, di ba? Kinukuha natin yung mga values. Di ba? Ito yung parang initial na lalagay mo, di ba? Wala pa pala tayong C-trade. So, lagay na natin C-trade. Trade. Trash trade. Ayan. Para matic na, diba? Okay. So, what's next? So, actually, yun lang no? So, pwede na tayo mag-on-tick Kasi, in-initialize natin siya. Every time na gagamit ka ng indicator, kailangan mo initialize So, dito siya dapat sa loob ng on-init ito. Diba? Okay. So, what's next? So, siyempre, kunin muna natin. Copy buffer. Diba? Copy buffer. Indicator handler niya is yung pangalan ng which is yung BP values. Buffer number niya. Yun, ang tanong. What is the buffer number? Hindi ko alam. Wait lang. Hindi ko lang sure. Pero, tignan natin. So, sabi, ito. Baseline is yung gitna, 1 is the upper band, and 2 is the lower band. Diba? Ang gusto natin is ito lang, itong dalawa lang. So, yun. 1 tsaka 2. So, ito is, ano yung 1? 1 is upper. Okay, 1. So, starting position 1. 1 lang din. Tapos, ang paglalagyan niya is yung BB array na ito. BB up array. BB up array. Ayan. So, what's next? Ganun din. Kasi, dalawang values ang kailangan natin doon sa indicator. So, alam mo yun. Copy, buffer, BB, values, 1. Hindi, 2 na. 2 na siya, di ba? Kasi lower na yung kailangan natin. 1, 1. At yung paglalagyan niya ay BB down array. Ayan. The BB down array. Parang kanta, BB down array. So, what's next? So, this is for the RSI. Okay? So, this is for the RSI. So, ang next natin is this is for the, sa, tag na? Bollinger Bands. Ngayon, ito naman ay para sa RSI. So, copy buffer ulit. Kukunin lang natin yung values nun. Diba? Okay, so what's next? RSI values. Ang pangalan ng handler, di ba? Ito yung handler niya. Yan. RSI values. So, isa lang naman yon. So, 0. Initial is 1. Int count, 1 lang din. Tapos, yung paglalagyan niya.
Dineclare natin yan, RSI array. Laging ganon, di ba? So, parang inuutosan natin inuutosan natin yung handler na, oy, kunin mo yung values. Yung kailangan ko is yung buffer 0. Di ba? Tapos, tawag dito? Kunin yung previous candle lang gusto ko. At isang candle lang ang kunin mo. Tapos lagay mo siya sa arrays. Ito, 'di ba? Ganun lang 'yun, pare-parehas lang 'yun, 'di ba? Okay, so what's next? Para magawa na natin 'to. Yung prev close, 'di ba? Para sa ano. So siguro lagay natin dito para isa. So prev close is equal sa positions total. Ayan, sakto. Ay, prev close ay equal sa I close. Ano ba? I close. I close. I close. Ayan. So, symbol ulit. Symbol. Oh, mali. Symbol. TF. So, dapat same TF siya. And previous candle. Ayos. So, ito yung lahat ng values na kailangan natin for the Bollinger Bands. Sa RSI, isa lang yon. So, ito lang yon. Tapos, kailangan natin ng yung ano na, numpos, di ba? Is equal sa positions, di ba? Positions total. Total. Ayan. Ayos. Ganda, no? So, pwede na natin yang oops, perong numpos. Why is it not there? Int numpos. Ito. Walang quit. Walang quit ba yun? Hindi ko rin alam eh. Ngayon, we can check actually if gumagana to. So, pwede natin i-check. Print na muna natin, di ba? Print. Print natin yung value ng print natin yung value ng itong Bollinger Bands. Okay? Sige. Print. BB up. Okay. So, let's print that. Yeah. I-follow nyo lang yung ano. Just follow the codes. Ayokong ibigay yung codes kasi hindi nyo nagagawin eh. Di ba? So, ayun. Ayoko na palang ibigay yung codes kasi wala. I'm nurturing mga tamad eh. Alam mo yun. Kaya hindi ko na ibibigay. Yun lang naman yun. Yun lang naman yung ano. So, print din natin yung previous close para ma-check lang natin to verify everything, di ba? Verify natin prev close para hindi na tayo di ba? That's one of the reason kung bakit ayoko magpagamit ng EA, ayoko magbigay ng di ba? Kasi I'm nurturing di ba? Lazy cultures and I don't want that. Diba? Yun lang naman yun. Napakadali lang din naman yan. Kaya-kaya nyo yan. Diyos ko, ilang upuan lang yan eh. Kaya nga doon sa course, di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Isa, 2, 3 buwan lang, upuan lang yan. Biruin mo, developer ka na. Di ba? Kaya mo nang gumawa ng kahit anong EA, di ba? Ano tong invalid access? Why? Kasi walang yeah. Ayun. So, let's try to tell us we're too young. Anong pangalan nga ba nun? Anong pangalan nun, men? Y2 sample. Y2 sample. So, hanapin lang na. I-backtest na natin. Ito, Y2 sample. Tapos, check na natin yung mga values. Boom. Okay. So, ito ang RSI. So, RSI is 48.92. So, the previous RSI for the last candle was this one, 48.93. Ni-round up na dito. Ayun, tama yung RSI. The previous close, which is this one, is hindi ko ma-pinpoint. Ayan, the previous close is 1.08527. So, dapat ang previous, ayun, tama. 808.527. Tama.
So, yung upper bands dapat ay 1.085872. 0.85. Oh, ito, tama. Tapos, yung previous is 1.083302. Ayan. Ayos. Nice one. Ha? Ayos, tama lahat, di ba? So, pwede na natin gawan to ng EA. So, gawan na natin siya ng EA, di ba? So, ang gagawin nating EA is, of course, just a simple one. So, ang unang condition daw, dapat, pag-buy, syempre, dapat nasa baba siya ng kapag buy is this one. So, dapat below siya nung lower bands. Okay. So, if Prev close is lower than the lower bands, which is dito, di ba? Yun yung buy niya, di ba? Ayan. Okay? So, if yun. So, yun yung if niya. So, what's the next condition? If RSI, kapag buy, dapat below siya nung lower limits, di ba? So, RSI array 1, ito, should be below the lower, the limits, yung lower limits, which is 30. Yeah. Ayos. Nice one. Tapos, dapat, rin siya, if numpos, diba? Numpos is equal sa 0, let's create a buy trade na, diba? So, for a buy trade, ang kailangan natin doon is double, ask, kailangan natin ng ask So, kunin na lang muna natin. Kailangan natin ng symbol info double. Okay. So, with the symbol ask. Ayan. Tapos, kailangan natin ng SL price. Ayan. So, the SL price should be the ask. Ayan. So, ito yon minus the stop loss. So, stop loss. Ayan. Times. So, stop loss times the point. Boom. Diba? Tapos, of course, the double, yung TP price naman, tumidilim na, no? TP price is equal sa ganun din, pero doble. Diba? Doble lang. Alam mo yun? Lagyan lang natin to ng RR. Ayan, diba? Very simple. Tapos, pwede na natin siya lagyan ng trade dot buy. Tapos, the volume is the lot size. Ayan. The string is the, symbol pa rin, diba? Symbol. The price is the ask price. Okay. The SL is the SL price. Okay. The TP is the TP price. Ayan, ginawa na natin, diba? Ito yan, TP price, diba? Walang mga kuwit. Kuwit ba yan? Or ano ba tawag dyan? Hindi ko alam eh. TP price. Tapos, the comment is, this is BS. Ayan. Okay. Malay nyo naman, maganda, diba? For the for the cell, no? So for the cell naman, so if ang prev close naman is, if the prev close ay greater than, di ba, the upper bands, which is nandito siya, di ba? Ayan. Okay. If the RSI array
array is is greater than the nga ba yon? Ito. The RSI upper, syempre that's a cell, di ba? So kunin natin 'yun. Kinapi ko lang. So and if pwede naman isang linya lang 'yan, pero syempre, di ba, para mas maintindihan, mas madaling numpos, so meaning number of positions is equals to 0. Let's create a Hindi dapat to plus eh. Dapat plus to. Tama. Kasi mas mataas siya dapat sa Anyway. Okay. So double bid naman ang hanapin namin. Bid. So bid is equals to symbol info double, which is kailangan symbol. Ang kailangan ko is the bid. Ayun lang. So pwede na so ang SL price nito, price is equals sa bid. So kapag buy, ang SL is nasa baba. Ay pag sell, ang SL nasa taas. So plus stop loss times point, di ba? TP price is equals sa bid. Sa bid minus naman to, di ba? Tapos ganun din stop loss, pero may RR na siya. Point, di ba? Tapos pwede na tayo magpasok ng trade.sell. Ayan, which is a symbol constant, the lot size pala. The lot size. Lot size symbol. The price should be a bid, alam mo yun. The SL should be the SL price. The TP price, the TP price should be the TP price. The TP price, and of course yung comment natin, this is BSS, DSBS sell version. ayos no? So mamaya review natin, i-review naman natin to. So ano nangyari sa aking naging full screen siya. Ayun. Okay, so compile. O mayroong mga errors. What's the errors, guys? Ito, walang quit. Ano pa? Tapos, compile. Oh, may dalawa na naman. Where's the errors again? Ito na naman, di ba? Oh. How much did it take? How much time? Parang hindi naman matagal, di ba? Okay, so let's test this. So, ko lang. Tignan natin kung gagana, di ba? Test. Ito, test. Ayan. Oops. Ayan, mukha naman nagpapasok siya ng So, tignan natin yung mga trade. Tignan natin kung maganda ba. The grid, ayan. So, ito, may mga nagtitipi naman. Ayan, sakto. Nag-close siya below. Perfect, Sell, nagpasok siya ng sell. Diba? Nagpasok siya ulit ng sell. Nagtipi yun. Ito, nagpasok siya ng buy kasi, ayan, 29.03. 29.03 sakto. Okay, ano natin, Tama naman yung ginagawa niya, di ba? So, tignan natin kung ano yung pinakamaganda sa backtest results natin. The graph, tignan natin. Okay lang. Mukhang okay siya sa
H1. So, pwede natin itong i-optimize. So, napakadali lang na ito i-optimize. Tignan lang natin kung saan time frame siya gagana. Diba? Minsan may ganun, diba? So, M15 siguro hanggang H8. Pwede na yan. Tapos, tignan natin. Start. Mabilis lang yan. 9 results lang yan. Ayan. So, pinakamaganda siya sa 8 hours. Doon siya pinakamaganda sa 8 hours. Ayan. Diba? Of course, pwede mong palit-palitan yung parameters nito and everything, di ba? The lot size, the risk-reward ratio, di ba? The periods, pwede mong palitan lahat yan. Pero syempre, anuhin mo na. I-optimize mo na yun, di ba? Dapat i-run mo na siya ng optimization. And of course, the backtesting, di ba? So, pero, madali na lang yun. Kayang-kaya mo na yun. Basta ma-check mo lang yung Tapos, syempre, let's review. Di ba? This is for episode, pang-5 na to, di ba? So, ito, ang una mong ita-type is this one, di ba? So, these are the declarations na mga gagamitin natin, di ba? So, parang recta copy lang naman to, di ba? Ayan. So, anuhin mo lang yan. So, we have the parameters. We have the parameters ng stop losses, di ba? Tapos yung period. So, dapat ito sama-sama yan eh. Lahat ng input sama-sama. Lahat ng separate declaration sama-sama, di ba? So, ayan. So, just copy this. And of course, after mo makuha lahat ng iyong kailangan, di ba? Pumunta ka na dito sa on init, di ba? Tapos, declare mo na yung mga, basta indicator kailangan i-declare sa on init, di ba? So, lahat yan gagawin mo indicator, di ba? Basta pag market property, hindi kailangan. Kapag indicator, kailangan sa on init i-declare, di ba? Kasi outside na yun eh, di ba? Parang outside na siya. Parang iimbitahan mo yung indicator. Hoy, halika dito. Come here. So, the next one, pumunta na tayo sa on-tick dito. Ang ginawa na natin is nag-copy buffer tayo. Meaning kasi nito is, ganito yung kasi yung way para makuha natin yung values nung previous candle ng upper bands tsaka lower bands, di ba? So, ito yon. Tapos, kinuha rin natin yung previous close, di ba? So, pero hindi na natin dineclare, di ba? Yung I close is hindi natin dineclare. Pwede to rekta. This is because this is a market property. Lagi mong anahin yan. Okay. So, kinuha na natin din yung values ng RSI like here. Kinuha din natin yung NAMPOS, yung number of positions, di ba? Tapos, tumigil tayo rito, di ba? Kinuha natin to. Tapos, tumigil muna tayo rito. Bakit? Chinek natin, di ba? Kung gagana ba. Yan. Na gumana naman, chinek natin. Tapos, of course, the logic na of the buy. So, the buy should be, the previous close should be below the BB down array. Ayan. If RSI, yan, is below naman. Di ba? Ganun pag-buy ng ganun. So, ayun. So, tapos, chinek din natin is, parang lang to, series of ifs. If ito is tama, punta ka dito sa kabilang if. If ito is tama, punta ka dito sa kabilang if. Hanggang nakapunta na siya sa buy sequence. So, tipong, okay na lahat. Okay na yung mga conditions natin. Pwede na tayo magpasok ng buy, di ba? That's for the buy. And ito naman yung para sa sell. Ganun din yun. Baliktad lang, di ba? Parang So, yan. Very simple EA. So, siguro isang pa. So, para medyo malaki. Kita nyo pa ba to sa video? Hindi na di ba? So, siguro ganito. Ayan. Ito. Pause dyan. Tapos, pause dito. Ayan. Tapos, ang huling-huli nyo nang is itong logic. Yeah, just follow it line per line. So, pause ulit dito. Ano ba yan? Gumagalaw. Sorry. Ayan, pause. Ayan. Ayun. So, thank you. Episode 5.